Sa gitna ng tumitindi pang hidwaan sa pagitan ng mga makapangyarihang pamilya sa politika, hindi na kinagulat ng ilang political analyst ang naging desisyon ni Vice President Sara Duterte na laktawan ang SONA ni Pangulong Marcos Jr. ngayong darating na July 28. Para kay political commentator Ibi Hugalbot, malinaw ang mensahe. Hindi na dapat makisangkot sa isaanyang mapagkunwaring pagtatanghal na isinagawa ng mga taong patuloy umanong nagpapabagsak sa pamilya Duterte. Well, ano bang silbi pag pupunta siya doon, in-impeach ka na by the same people na nasa Congress, no? Kinidnap na yung tatay mo at nandun pa nga ngayon sa ICC, tapos pupunta ka doon? Anong klaseng tao ka na haharap ka doon at makipagplastikan sa lahat ng mga tao na ang gusto ay mawala kayo dito sa mundo? Tama lang din yan, no? Ang ginawa ni Inday na yan, huwag na pumunta doon. No? I agree with her decision. Sinabi rin ni Hugalbot na wala nang saysay para dumalo sa SONA ang pangalawang Pangulo kung ang mismong mga mambabatas na naroon ay dati nang nagtangka na pabagsakin ang pamilya Duterte sa pamamagitan ng impeachment, habang patuloy namang inuusig sa ICC ang ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, kung dadalo si VP Sara, para na ring nakisali siya sa isang plastikan kung saan ang mga taong kaharap niya ay siya ring naglalayong burahin sa eksena ang kanilang pamilya. The Romualdez Araneta Marcos dictatorship, the triumvirate, has already declared an open war with the Dutertes, no? So mabuti na yung si Inday ay nasa labas, no? At hindi na makikisali doon sa kalokohan, lalong-lalo na yung speech ni BBM doon sa loob ng batasan sa SONA. Well, tama, no? Tayo din naman, even me, no? I have no ill feelings with the guy as a person, no? But I have so much indignation against his very, very lackluster, is a polite word, his incompetence talaga. Yan talaga ang problema natin with Bongbong Marcos. Binanatan din ni Hugalbot ang liderato ni Marcos Jr. na malinaw na kulang sa kakayahan pagdating sa pamumuno ng bansa. Lalo raw itong nakaalarma sa harap ng mga kasalukuyang krisis, gaya ng banta sa kaligtasan ng mga OFW sa Middle East, kung saan ayon sa kanya, bigo ang Pangulo na magbigay ng malinaw na katiyakan o konkretong plano para sa kapakanan ng mga apektado at ng kanilang mga pamilya. Like what we have now in sa Middle East. Sinasabi niya doon sa Middle East na wala pa tayong mandatory repatriation, depende lang sa kanila yan kung uuwi ba sila. Tama ba na ang isang presidente ng milyon OFW sa Middle East at sa ibang bahagi ng mundo ay magsalita ng ganyan? Na even single sentence of reassurance to the Filipino OFWs that their government is monitoring the situation and is already have the plans in place to be activated in this so and so, blah 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 and everything. Wala eh. So yun talaga ang problema natin dyan. We expect that from the Dutertes because they are pro-China. Tila defensive ngayon ang Malacanang matapos ang matapang at diretsahang banat ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. Sa pahayag ng bise, binatikos niya ang anyay labis sa pagdepende ng Pangulo sa Estados Unidos na salungat sa pinangakong independent foreign policy ng kanyang administrasyon. I do not understand why is our independent foreign policy lost in the discussions. Dapat niyan, kaibigan mo lahat. Huwag kang kumampi. Dahil hindi mo naman problema ang problema nila. Hindi mo naman away ang away nung isa. I would like to comment on Philippine foreign policy na maling-mali talaga. Ayon sa geopolitical analyst na si Herman Chu Laurel, ang maling pulisiya sa pagkikipag-ugnayan sa ibang bansa ay maaari magdulot ng matinding pasakit sa mga Pilipino, lalo na kung sasabog ang tensyon sa gitnang silangan. Gate niya, lubos ang pagdepende ng bansa sa mga Western oil company. Sa panahon ng krisis, wala tayong ibang mapagkukunan kundi ang mga bansang kinikilingan natin na posibleng hindi rin handang tumulong pagdating ng panahon na kailanganin natin sila. Maling-mali talaga yung sinasabing pagpapailalim ng Republika ng Pilipinas sa Estados Unidos dahil po nakita natin sitwasyon, tayo walang makunan na ibang mga panggagalingan ng langis dahil po tayo nakatali sa Western oil companies and United States of America. Sinabi pa ni Laurel na kung pro-Philippines lang sana ang kasalukuyang Pangulo ay makakalapit tayo sa ibang oil exporting countries. Sa ganung paraan, mas mabibigyan ng opsyon na makabili ang Pilipinas ng mas murang langis. Samantalang ang Russia,
China, India nakakapagbigay po ng 20% diskwento sa mga oil supplies and so on. Batay sa pagtaya ng mga ekonomista, posibleng tumaas sa 10 hanggang 20 pesos kada litro ang presyo ng gasolina at diesel kung lalala ang girian sa gitnang silangan at maantala ang global oil supply. Ngunit ngayong araw, Hunyo 24, kinumpirma ni US President Donald Trump na nagkasundo ng Israel at Iran na tapusin ang tinaguriang 12-day war. Alam niyo ang kasama ni PRD? Mga black na French-speaking doon sa loob. Ganyan inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang kalagayan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng ICC detention facility sa the Netherlands. Sa harap ng daan-daang Pilipino sa Melbourne, Australia, sinabi ng Vice Presidente na puro African nationals ang kasama ng kanyang ama sa loob. Kinisyon naman ng pangalawang Pangulo ang saklaw ng kapangyarihan ng ICC at kung bakit mga akusado lamang sa mga maliliit na bansa ang kaya nitong usigin. Si PRD lang ang first Asian na kinasuhan ng ICC. And so, we ask, bakit walang Western cases? Batay sa record ng ICC, may mga inisyong warrant of arrest laban sa ilang Western-backed leaders, ngunit wala pang naipapakulong sa kanila. Noong Marso 2023, ipinag-utos ng ICC ang pagkaka-aresto ni Russian President Vladimir Putin dahil sa Russia-Ukraine War. Ngunit hindi epektibo ang warrant dahil nasa pwesto pa rin si Putin, maliban sa hindi rin miyembro ng ICC ang Russia. Sumunod naman noong November 2024 nang kinasuhan sina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at dating Defense Minister Yoav Gallant dahil sa malawakang pag-atake sa Gaza. Hanggang sa papel lang ang arrest warrant, lalo pat walang sariling pulis ang ICC. Kamakailan, iniulat din na binomba ng Estados Unidos ang ilang nuclear facilities sa Iran, habang nagpalitan naman ng missile strikes ang Israel at Iran na nagresulta sa pagkamatay at pagkasugat ng daang-daang sibilyan sa magkabilang panig. Kaya't muling iginiit ni VP Sara ang kanyang tanong sa ICC. Ano ba sinabi ng ICC? Wala. So bakit sila nakikialam sa isang presidente na ginawa lang niya ang trabaho niya para sa bayan? Australia is in the list of... Sa panayam kay Vice President Sara Duterte sa isang rally sa Melbourne, Australia, kinumpirma niyang may dalawang bansa nang nagpahayag ng kahandaang tumanggap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay sakaling matuloy ang pansamantala niyang paglaya mula sa International Criminal Court o ICC. Gayunpaman, nilinaw ni VP Sara na hindi pa siya maaaring maglabas ng anumang sensitibong detalye ukol dito. If you can read through the redacted portions, you can see that there are two countries that was named there, and one of the countries committed to helping or to receiving and accepting former President Rodrigo Duterte. What are those? Unfortunately, sir, I cannot talk about the contents of that petition. Only the lawyers of President Duterte can talk about the request for interim release, because some portions of that, particularly those items that were redacted and considered as confidential, can only be between those who have a privilege, lawyer-client privilege. Sinabi ni VP Sara na isa ang Australia sa mga bansang kinukonsidera ng legal team ni dating Pangulong Duterte bilang posibleng tumanggap sa kanya sakaling aprubahan ang hiling na interim release. Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers, but I am not here for the interim release, not for this visit. Ayon pa sa Vice Presidente, inaasahang tatagal ng ilang buwan ang proseso. Target umano ng mga abogado na makamit ang interim release bago ang Setyembre. Ito ay dahil na rin sa edad at kondisyon ng kalusugan ng dating Pangulo. I asked the lawyers for the timeline of the interim release, and months was the answer, ma'am, not weeks. Months was the answer, but they wouldn't give a definitive timeline, but they said they're hoping to do it before September, and they're in a rush because of his age and his health condition. Ibinahagi rin ni VP Sara ang tungkol sa kasalukuyang lagay ng dating Pangulo. Aniya, labis na raw itong pumayat at tila apektado ng klima at pagkain sa kanyang kinaroroonan. You haven't seen him this thin before. I don't think he's ever been this thin since
maybe before his marriage. So he's thick thin because of the lack of appetite and because of the weather. It's very cold for him. He's not used to the cold. And I think it's the way that they cook the food. It's not really traditional Filipino food.